God And the will Lord heal. is good. Okay. So, this morning, even afternoon in our place, our title of which we are going to discuss today is about yielding by Oswald Chambers. According to Romans chapter 6, verse 16, you are the once slave whom you obey. You are that once slave whom you obey. Uh, next slide, please. Yielding. What do you mean by yielding? What is the first thing that you think when you say you yield? Alright, yield. The first thing I must be willing to admit when I begin to examine what controls and dominates me is that I am the one responsible for having yielded myself to whatever it may be. If I am a slave to myself, Ay, sorry po. I am, ah, if I am a slave to myself, I am to blame because somewhere in the past, I yielded to myself. Likewise, if I obey God, I do so because at some point in my life, I yielded myself to Him. Okay. Next slide, please. If a child gives in to selfishness, he will find it to be the most enslaving tyranny on earth. There is no power within the human soul itself that is capable of breaking the bondage of the nature created by yielding. For example, yield for 1 second to anything in the nature of lust, and although you may hate yourself for having yielded, you become enslaved to that thing. Remember what lust is? I must have it now, whether it is the lust of the flesh or the lust of the mind. Lust of the mind. No release or escape from it will ever come from any human power, but only through the power of redemption. You must yield yourself in utter humiliation to the only one who can break the dominating power in your life, namely the Lord Jesus Christ. He has anointed me to proclaim liberty to the captives. According to Luke chapter 4, verse 18, and Isaiah 61, verse 1. Okay. When you yield to something, you will soon realize the tremendous control it has over you. Even though you say, oh, I can give up that habit whenever I like, you will know you can. You will find that the habit absolutely dominates you because you willingly yielded to it. Use ka na, no? It is easy to see. He will break every fetter while at the same time living a life of obvious slavery to yourself. But yielding to Jesus will break every kind of slavery in any person's life. Hallelujah, mga kapatid. No? There is still a hope. Nakita ninyo, if we really yielding, we yield to ourselves, there's no hope at all. But yielding to Jesus will break every kind of slavery in any person's life. Yeah, hallelujah. No? That is according to Deuteronomy, chapter 23, verse 25, and Mark 1, verse 26. I will repeat, but yielding to Jesus will break every kind of slavery in any person's life. Okay. So, napakaganda yung
yung topic natin because no matter how we yield to anything that is not of God, there is still this hope that if ever or whenever you will yield to Jesus, will break every kind of slavery in any person's life. Okay. There is still that hope. There is still that chance for us to get up from any kind of yielding to ourselves, yielding to worldly lust, yielding to worldly activity. There is still hope for us if we focus our eyes and look up upon Jesus, because in Him, He will break every kind of slavery in our life. Hallelujah, napakasarap na namnamin yung pag-asa na kahit nagkaroon man tayo ng something that keeps us away from God, then naturally there is still this chance of recovery from slavery of sin, recovery from indulging in a worldly and fleshly lust. But rather, we still have hope if only we have this strong hold, strong will to yield to Jesus. Sumunod tayo kay Jesus. And it will break every kind of slave in our life. Next, please. Next slide, please. Let us see the wisdom coming from Oswald. The fiery furnaces are there by God's direct permission. It is misleading to imagine that we are developed in spite of our circumstances. We are developed because of them. It is mastery in circumstances that is needed, not mastery over them. The love of God, the message of invincible consolation. Okay. The fiery furnaces are there by God's direct permission. So, it's in our own free will, mga kapatid, na sumunod. Kaya, kung ang puso natin ay i-focus natin kay Jesus, then naturally, we will win the battle. Battle over a slavery of sin, slavery of the worldly lust, no? Okay? Andyan lahat dito sa mundo ang mga challenges na siyang magdadala sa atin upang tayo ay mapunta sa dusa. But look here, alright. Mastery in circumstances that is needed, not mastery over them. So if we master our willpower, that we should not be yielding on worldly lust, but rather we yield towards Jesus, then there is still hope. The love of God that keeps us ongoing, keeps us looking most of our time dedicated to Jesus' work. Okay. So thank you that the wisdom from Oswald is explained to us. And this one, we are into such kind of direct direction coming from Jesus. All right. Because He so loved us
that at times when we are astray, there is this second chance that we will. There is still this hope of overcoming all of this sinfulness that we do. If we only look up and focus and give an emphasis on how we yield, what we yield to. It should always be on Christ, on Jesus Christ will, that we have the chance to uh, be with Jesus Christ, with the place that we have prepared for all. And thank you, my dear brothers. Amen. Tapos na po ba, Nanay Conchita? Hindi, Nawala po yata siya. Ay, dito pa. dito po po ako. Okay. Okay. Ayan, praise Mm. God. Thank you. Thank you po. Praise God. Uh, with this reflection, we can have our reflection. Anyone who has been touched, uh, walang taong, ang sabi ng parating sinasabi ng tatang ko, this is my reflection. Ang parating sinasabi ng tatang ko noong araw, walang taong hinugasan. Lahat nagkasala. Kaya lahat ay merong pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay kung gusto niya. When we yield to Jesus' teachings naturally, we learn how to go back to Him because He is our God. He is our Redeemer. He redeems us. He saves us. Kaya, even in this world, if we are into this world, and then we magkasala tayo ay bibigyan ng pagkakataon. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. That is how God loved us, that He gave us all the chances, all the chances. Ang sabi ko nga sa buhay ko, yung tatang ko noon, kala mo kung sa ngayon, walang pag-asa na magkaroon ng eternal life. But look here, because He yielded to what Christ wants. Ayun po, nahugasan siya, hinugasan siya ng dugo ng ating Panginoong Jesus. At tayo rin, as we celebrate this Lenten season, we always remember how sacrifices He had been mocked, He had been humiliated, and yet that is for our sake, for the love of us, His creation. At eto nga po, we always hear to what He wants us to do. Maraming salamat. Meron pa po ba gustong before we end, mag-reflect, gives his reflection? Yes po. Sino po ang gustong uh, uh, reflect? Yan. Any reflections po? Ang sobrang tahimik at nabubulay-bulay ang ating mga kapatid. Anyone who
Anyone who wants to share? Or kung meron po tayong mga Gustong idagdag? reflections, you can just unmute yourselves po kung meron po tayong nais ibahagi. Tayo po ay nililid ng Holy Spirit to say something or to share reflections po. What are these fiery furnaces that we have in our lives? Diba, kung tayo ay mapunta sa mga ganon na mga set up, the fiery furnaces in our lives that makes us suffer, and these sufferings we can no longer endure. But thanks be to God, yung mga Medra, Daniel, and Abednego were able to uh, overcome the fiery furnaces in their lives. Why? Because they yielded. They showed stronghold, firm faith, and belief that true enough, God will save them. And this in our lives happens. That we are into a circumstance wherein we are into such kind of scenario. Fear not, sabi ni God, fear not because I am with you. Just hold on with His promises. Just hold on with whatever He wants us to do because He always shows compassion. He always shows His passionate love to all of us. He will always save us if we yield to what He wants us to do. Thank you, thank you. Amen. Amen. Okay. So, sige po, kung wala na Wala po na? nais Okay? magdagdag or mag-share, Mm-mm. I believe napakaliwanag po ng atin pong ng mensahe ng ating Panginoon sa atin sa umagang ito, and we can take these things away with us, and maybe meditate more on it, or reflect more on it as we have our own quiet times and our own personal quiet times with God. So, by the way, just to make everyone aware po na ito pong mga slides natin, or ito pong mga materials na ito, mga PowerPoints na to, na nakalagay po ito doon po sa ating group chat. Okay? So, in case you want to go back, okay? Kaya po naglalagay po kami doon sa Daybreakers group chat natin. Kaya naglalagay po kami doon ng mga parang summary. If you noticed, kung nakikita nyo po yun, both Yes. international and global. And that's the reason po, so that we can always go back. Dito po, kasi kung minsan may maaalala tayo, ay, parang nandoon sa sharing kanina yun. 'Di ba? And sometimes we want to go back and we want to read it again, and we want to reflect on it again. So, nandoon po. Okay, if you want to, ay, kumisan sabi natin, ay, sayang sana isinulat ko yon, or ay, sayang sana in-screenshot ko, 'di ba? Now then, you don't have to do that, kasi ito pong mga slides na to are in the sinesend po namin doon sa GC natin. Just in case lang po na hindi nyo po nabibisita. So, just for your awareness po. Andoon po. So, all you Okay, have to thank do you is so to go much, back. Opo, doon sa ating GC, makikita nyo po. And Sister of course, Elaine. yes po. I have a request. Kindly pray for me kasi Yes. ito nga yung allergy ko. Nagkaroon ako ng allergy sa paa ko. Okay. And talagang it has really, it's punishing me. Alright. So, please pray for me.
Okay. Thank you. Yes po. Yan. At isama po natin din si Nanay Conchita sa ating panalangin for healing sa kanya pong allergy. Isama po natin yan sa ating thanks sa ating closing prayer po Yes, mamaya. So as yes, I was please. saying earlier po, it's either yun po yung sa itong mga slides na nasa GC or yung recording. So we can also access yung mga recording. Kaya lagi po napapansin nyo being recorded, sabi. And we can access po yung mga recordings ng bawat devotions natin through the link. I don't know if Pastor Rory will be able to send the link, but it's I think it's in the GC as well, in the group chat as well. So kung hindi pa po kayo member ng ating group chat, Daybreakers group chat, please let us know para po maisama po kayo. Mai-add po namin kayo doon sa ating Daybreakers group chat. Meron po tayong group chat na as Sister Kenneth, Daybreakers. ako po. Ay, hindi pa po ba kayo kasama doon? Wala po. Hinahanap Oh, ko nga po eh. Wala po. ay, sige po, Brad. Oh, see? Thank Buti na. you. Thank you, Holy No worries. Spirit. Kaya po, okay. So kasi, yeah. Sige po, isasama po namin si Brother Virgil po ito. Opo. Okay, sige po. And we will look into that. Sige po, i-add po namin kayo doon sa Thank you ating po. GC. Thank you, Brad. Thank you for letting us know. So, ayun po, yan po mga kapatid. Praise God. And we are now coming to the close of our devotion. Pwede po bang hilingan po natin si Pastor Rory? Are you able to just close us in prayer now po? And of course, yung benediction na din po. And isama po si Nanay Conchita po sa kanya pong allergy for healing sa kanyang mga paa. And of course, alam natin today is Pastor Jenny Lynn's birthday, pero hindi po natin siya kasama ngayon. But praise God po, pag-pray po natin siya kahapon dahil nandito po siya, kasama natin siya kahapon. So, pinag-pray po natin siya. But, para po ma-greet natin siya kung we want to greet her sa ating pong group chat. So, sige po, Pastor Rory. Are you okay na po? Thank you po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amo Diyos na makapagyarihan po sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kadakilaan. Ama, muli kami po nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa na kung saan ay naririto. At salamat din po sapagkat lagi ninyo kaming sinasamahan, lagi ninyo kaming binibigyan ng buhay at lalong-lalo na ang inyong mga salita na siya ang tunay na nagbibigay buhay sa amin, nagbibigay gabay. Salamat din po, Panginoon, sapagkat sa inyong mga salita na sa tuwing mong kami ay inaalalay, ginagabayan upang kami ay totohanang sumunod sa inyo. Salamat sapagkat sa buhay ni Nanay Conchita ay iyong iginawad po ngayon. Pagpalayo po ninyo siya. Sinasalita po namin ang kagalingan sa kanyang pangangatong pisikal. Yung kanyang allergy, Panginoon. Ang aming pong panalangin ay patuloy na kayo, Panginoon, ang magbigay ng kagalingan. Hawakan mo ang kanyang parting katawan na merong alerhiya at ang kagalingan ang mararanasan niya ngayon sa bawat oras. Salamat din po, Panginoon, sapagkat ginamit mo siya ngayon upang may parating sa bawat isa sa amin ang iyong dakilang mensahe. Ang iyong dakilang
ang iyong pangungusap sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Patuloy na kayong ang aming pinupurihan at tinatakila. Ang buhay namin dito sa mundong ito, O Diyos, ay tunay na binibigyan mo ng maraming pagkakataon upang ikay maranasan, madama. Opo, ang nais namin ay magpalinis sa inyo. Kailangan po namin, Panginoon, ang inyong kabanalan, ang inyong paghawak, upang kami, Panginoon, ay makalakad at matuntungan namin ang nais mo para sa aming buhay. Salamat sapagkat hindi ka nagsasawa at kailanman hindi mo kami pinapapapayaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming buhay ay inyong hinahawakan. May karamdaman man, kami inyong pinapagaling. Nangihina man kami inyong pinapalakas. Sa tuwing kami ay may mga katanungan, kayo ang nagbibigay ng kasagutan. Lalong-lalo na sa pangungusap ng iyong banal na Espiritu. Lalo na sa inyong paghaplo sa amin, na binabangkit mo sa amin ay kaya namin at ikaw ang aming kasama. Salamat po sa iyong makapangyarihang pagkilos na hindi mo kami tinatantanan. Lagi mo kaming tinatapi, kinahawakan, pinapangon upang kami ay makalakad, makasunod sa inyong banal na harapan. Salamat po. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang ministeryong ipinagkaloob. Pagpalain mo ang bawat iglesia. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat trabaho. At trabaho ng iyong ipinagkakaloob, O Diyos. Ang aming dalangin, Panginoon, ay laging na ikaw ang mapagpupurihan, maparangalan. Hindi kami, kung hindi ikaw. Sapagkat sa iyo ang kalwalatihan, ang karangalan, ang kabanalan. At ang pangalan lamang naming may tataas, ang pangalang Jesucristo na aming dakilang manunubos at tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapalan ng Diyos Ama. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang tunay na kanyang salita ay laging sumasa atin. At ito'y kanyang pinatunayan sa kanyang anak na ating tagapagligtas na Jesucristo. Na buhay at totoo, na siya'y nakisama, nakihapilo, at naging tao upang maranasan natin ng tunay na pagiging kalapitan ng Diyos. Upang tayo'y muling makalapit at tunay na maranasan ng kanyang kalwalatian at kapatawaran, grasya, habag at pagmamahal. Sapagkat sa kanyang buhay ng ating Panginoon Kristo siya'y namatay, muling nabuhay. At sa kanyang pagkabuhay na muli, ipinakita sa atin ng bawat tumawag sa kanya at tumanggap sa kanya na bilang isang Panginoon at tagapagligtas, siya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At iniwan pa tayo ng isang kasama, isang katuwang na lagi siya ay sa atin, nagsasalita sa atin, gumagabay sa atin. Yan ang banal na Espiritu. Kaya kapatid, tanggapin natin
ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Tanggapin natin ang tunay na pangungusap niya upang sa ating lakarin ay tutunay na ang kanyang liwanag ang siyang gagabay ngayon at kailanman. Amen. At amen. 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 Maraming Praise Amen, salamat. amen, God. amen. Maraming Thank salamat. you po